isandaang tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng inyong pagkakautang, dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 50. From 100 to 50. Saan mapupunta yung 50 kaya? PHG siguro. No? Tingnan nyo po, hindi nyo mabuti ito ha, dito galing yun, ano? And then, at tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mo 80, no? Pinuri ng amo. Tingnan nyo po. Ano sabi? Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Ito muna tayo. Bakit gano'n ang pangyayari? Sa halip na magalit yung amo niya, ano ginawa? Pinapurihan pa ng amo yung madayang katiwala. No? From 100 na tapayan ng langis, ginawa niyang 50. Yung 100 kabang trigo, ginawa niyang 80. Nandiyan ba ngayon? Amen. No? Tuloy natin muna. At nagpatuloy si Jesus, tandaan natin, ito sa parable, no, ng tusong katiwala. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang maubos man iyon, ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? And then, tingnan nyo po, conclusion ng Panginoong Hesus mismo nagsabi, walang alipin maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Diyan ba tayo? Amen. Tama ba? Pero tanong ni Pastor kanina, sino pipili niyo, Diyos o kayamanan? Nahihiya iba ay magsabi ng totoo. Ako sumagot, pera. Amen. Di ba natin kailangan ng pera? You're so spiritual kung hindi niyo sinabing pera ang kailangan niyo. Amen. Ako kailangan ko ng pera, pero I need God. Diyan ba kayo? Amen. Pero ako, sa sarili ko, sa ganang sarili ko, hindi ako nagkulang sa paglilingkod sa Panginoon. Kayo? Diyan ba tayo? No? Dapat maging honest tayo. Hindi naman tayo makakapagtako sa Panginoon ng ating motibo, ng ating iniisip, ng layunin, ng ninanais sa buhay. Alam na ng Panginoon yan. Di pa nga tayo nililikha sa mundong ito. Alam na ng Panginoon yung future natin. Amen ba? Ano ibig sabihin po? Bakit sabi ng Panginoon, walang alipin maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian ang isa at iibigin ang ikalawa.
Ang ibig sabihin niya, in a relationship manner, no, sa relasyon, alam nga naman po, ikaw ay may asawa, nagko-commit ka pa sa iba. Naintindihan ba natin? Committed ka na sa Panginoon, alam nga naman ikaw ay pupunta pa sa iba. Diyos. Amen. Andiyan ba kayo? Kayamanan per se ay kailangan ng tao, right? Amen. Ganun ba ang Diyos ay yaman? Hindi. Hindi. Ang tandaan natin, tingnan niyo po, hindi makakapaglingkod sa Diyos sa kayamanan. Bakit po? Ang kayamanan ay hindi pinaglilingkuran. Dapat po yung kayamanan na sumusunod sa atin. Amen? Eh yung iba kasi, yung kayamanan ang nagiging master ng kanilang buhay. Diyan ba kayo? Pag mayaman na, para bang ang nagdidikta ng buhay ng mayaman na yun ay yung kanyang kayamanan. So, sabi ng Panginoon, hindi kayo pwedeng maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kamumuhian ng isa, ibigin ng isa. So, ano ibig sabihin? Priority. Alin ang priority natin? Doon niya sa Matthew chapter 6 ano man yung kinakabalisahan natin verse 33 ng 6 idinadagdag lang ng Panginoon. Tama ba? Kaya po, sinasabi ng Panginoon, huwag mong piliin ang paglingkuran ng kayamanan. Ang kayamanan ang dapat maglingkod sa iyo. Kaya sabi po, tingnan nyo, ulitin natin yung parable. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos man iyon, tanggapin na naman kayo sa tahanang walang hanggan. Naintindihan ba natin? And then sinunod niya ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din sa malaki. Yung hindi mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi rin mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. No, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Tingnan niyo po, bakit po? Kasi nga, pinayaman ka ng Panginoon, nung mayaman ka na, hindi na si Lord ang pinaglilingkuran mo. Doon ka na nag-shift sa kayamanan. Ibinigay lang sa iyo nung una pinaglilingkuran mo. Naintindihan natin? Andiyan ba kayo? Amen. Tingnan niyo po, kung ang paglilingkod ay pagpapayaman, dapat mayaman tayo lahat, right? Mayaman na ba kayo? Mayaman na kayo? Mayaman na? Hindi, wala namang kotse. Dapat tingin-tingin tayo magagandang sasakyan. Ba't wala? Ha? Ang sabi ng Biblia, hindi nawawala ng kabuluhan ginagawa natin paglilingkod. Pero hindi yun na nagpapayaman yung paglilingkod. Right? Ano nagpapayaman talaga? Ha? Yung blessing ng Panginoon, make us rich. In Proverbs 10:22, please read your Bible. Kawikahan, Kabanatang 10, talatang 22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan at walang kasama kabalisahan. Right? Sa English yan, the blessing of the Lord make us rich and put not sorrow on it. No? Wala siyang dinadagdag na anumang kabalisahan. Andiyan ba kayo? Amen. Kasi po, pagka ang basis nyo sa ginagawa nating paglilingkod, yun ang magpapayaman sa atin. Lahat tayo dapat mayaman. Can you agree with me? Amen. You must agree dahil yun ang ating basihan. Pero hindi. Lagi po yung pagpapala ng Panginoon. So ano gagawin natin para tayo mag-prosper sa buhay na ito? In Psalm 37 verse 5. Sa English yan commit thyself into the Lord. Sabing gano'n, Ang inyong sarili ay sa Kanya
italaga, commitment. Say it with me, commitment. Commitment. Pagdating po sa commitment, meron kaya tayo 100 commitment to the Lord? Meron ba? Committed po ba tayo sa Panginoon? Amen. Kung saan nagpupunta. No? Ang commitment po ay basihan ng Diyos para ano? Tingnan niyo ang kasunod. Tutulungang ganap kapag ikaw ay nagtiwala. Yung isang tao po nagtatalaga ng kanyang buhay sa Panginoon. Ibig sabihin, yung kanyang pagtitiwala at pag-asa ay nasa Panginoon lamang. Kaya nga sabi ng Panginoon, tutulungan kanya kasi itinalaga mo yung buhay mo, tinalaga mo yung oras mo, tinalaga mo yung paglilingkod mo, tinalaga mo lahat sa kanya. Ano sabi? Tutulungan ganap ang ano daw? Nagtitiwala sa kanya. Diyan ba kayo? Amen. No? So ano po ang basihan para yumaman? Yung pagpapala ng Panginoon. Without the blessing of God, alam niyo po, no one will prosper. Lahat ay naglilingkod. Pero ang binabalik sa atin ng Panginoon, ano po ay yung blessing. Andiyan ba kayo? At yung blessing na yun ang nagpapayaman sa atin. Ano ibig sabihin pag blessing? Kasi ang opposite po ng blessing ay ano? Ano yung opposite nun? Curse. Sumpa. Ang ibig sabihin po ng curse ay cut off. Andiyan ba kayo? Hininto na ng Panginoon ang lahat ng dapat mong tanggapin. Pero pag ikaw ay blessed ni Lord, lahat bibigay sa iyo. Amen. Amen. So no one can stop you to make rich. Walang pwedeng pumigil pag gusto kang payamanin ng Panginoon dahil sa kanyang pagpapala. Pero dahil, halimbawa po, hindi ko naman sinasabi you are under curse. Pero pag opposite nun ang nangyari, kahit ano gawin mo sa buhay, hindi ka yayaman kasi cut off. Ang sabi ng Biblia sa Book of Hosea, para ka daw po naglalagay lang ng ginto pilak sa bunslong butas. Diyan ba tayo? Amen. Amen? So, we must commit ourselves to the Lord. Itaas ni basa sa verse 4, sabi ganon, sa English, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sa Tagalog, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Lahat ng tao ay dapat mangarap na siya'y maging mayaman. Tama? Amen. Ano gagawin? Hanapin mo ang kaligayahan kay Lord. Amen? Maligaya po tayo kay Lord? Amen. Kasi dalawang klase po ang paglilingkod sa Panginoon. Enjoyment and endurance for the Lord. Yung nag-i-enjoy, ito nagpo-prosper. Yung nag-i-endure, ay naku po, para po tayo namamana sa dilim. Diyan ba tayo? Daw tandaan niyo po, yung ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon ay hindi nawawala ng kabuluhan. Amen. Pero pag yun ang basihan natin para yumaman, hindi po. Yung blessing ng Panginoon nagpapayaman sa atin. Bakit? Naglilingkod tayo sa tamang Diyos. Ang kayamanan, kailanman po, kaya sinabing hindi pwedeng maglingkod sa dalawa, Panginoon sa Diyos at sa kayamanan. Bakit? Ang kayamanan ang dapat maglingkod sa atin. Hindi siya dapat paglingkuran. Bakit? Tingnan niyo po, ang pera, non-living things, tama? Ang gumawa lang ng pera ay ang tao. Tama? Amen. Who made man? Diyos. Sino gumawa ng tao? Ang Diyos. Sino ang Diyos? Creator of man.
dapat lang siya ang paglikuran. Hindi yung kayamanan na gawa lamang ng tao. Naintindihan natin? Amen ba? Amen. Naintindihan na natin kung bakit hindi kailangan maglingkod ng dalawa? Amen ba? Oh, kaya po yung iba, ang Panginoon mo naman ay pera. May nasa Diyos sa kanya. May Diyos ba sa pera? Wala. Wala. Pero sabi ng iba, manapay pera, may tao, yung tao, walang pera. Ibang bagay yun. Diyan ba kayo? Pero pag may Diyos ka, sigurado may pera ka. Amen.